Gusto nang mag-asawa ni Lucas. Sawa na siya sa kanyang happy-go-lucky lifestyle. Gusto na niyang mag-settle down. Gusto na niyang magkaanak. Pero ang problema, wala siyang mapili sa mga naging nobya niya. Wala isa man sa mga ito ang matatawag na wife material. At parang hindi rin naman talaga siya minahal. Kaya nagkaroon siya ng plano, ang humanap ng tamang babae na mamahalin siya at hindi ang kayamanan niya. Para magawa iyon, kailangan niyang pansamantalang kalimutan na siya si Lucas Del Franco. Kasama sa listahan ng mga Royal Magazine ng pinakamayayaman sa mundo at nagmamay-ari ng pinakamalalaking bank institution at largest mall developer sa bansa. Kailangan niyang magpanggap na mahirap. Ayos na ang plano, kompleto na ang props. Kailangan lamang niyang makasiguro na magiging maayos ang lahat. Magandang araw, Angels. Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video. Pa-click din ang subscribe button. Gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. I'm sorry, Amanda. Hindi ako pwede ngayong gabi. Napalingon si Lucas nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang pinsan niyang si Chris. Sumenya siyang maghintay ito. I'm just busy. Hindi talaga ako pwede. No, hindi naman sa ganun, honey. Ay. Napangiwi siya at biglang inilayo ang receiver sa tenga. Iiling-iling na binalik niya ang receiver sa cradle nang masiguradong wala na siyang kausap sa kabilang linya. Was that Laika? Your flavor of the month? Ha? At binagsakan kanya ng telepono dahil iniikot niya ang upuan paharap sa ceiling to floor window overlooking the business district of Makati. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niyang kumuha ng 2 beer si Chris sa ref niya. Lumapit ito at umupo sa gilid ng kanyang mesa. Paharap din sa tanawing pinagmamasdan niya. Iniabot nito ang lata ng beer sa kanya. Inaya niya akong lumabas. I told her I was busy. Humarap siya sa pinsan. Nakataas ang isang kilay nito. Busy? Kailan ka pa naging busy? Kapag babae nang nag-aaya. Tinignan niya ito ng matalim. Tumawa lamang ito. Teka, parang ganito rin ang nadatnan ko kahapon, and the other day, and last Tuesday. Nagtaka itong tumingin sa kanya. Don't tell me na hindi ka na lumalabas kasama ang mga babae mo ngayon. Buong linggo na to. Tama ka, Chris. Natawa siya sa exaggerated na pagkagulat nito. Teka muna, nilalagnat ka ba, Lucas? Of course not. Nagsalubong ang mga kilay nito. You're not the Lucas I know. Bigla itong tumayo at pumunta sa kabilang side ng table. Sino ka? Anong ginawa mo sa pinsan ko? Binato niya ito ng nilamukos na papel. Tumigil ka nga, Chris. Ang OA mo. Natatawang umupo ito sa mahabang sofa. Tumayo siya at naupo sa tabi nito. Isinandal niya ang ulo at pinikit ang mga mata. It had been a tiring week. Nabugbog yata ang utak niya sa sunod-sunod na meetings. So what's with you? Nakapagtataka lang dahil tumatanggi ka na sa mga babae ngayon. Komento pa ni Chris. Wala lang ako sa mood. Nagsasawa ka na kay Laika? Panguhula nito. You could say that. Aniyan nakapikit pa rin. Then, iwan mo siya. Marami namang gustong mag-apply para maging flavor of the month mo. Napailing na lamang siya. Yung papasikat na model ng isang TV network, matagal nang nagpaparamdam sa'yo. I don't like her. Di dun ka na lang sa cosmetic surgeon. Napadilat si Lucas sa narinig. 10 taon ang tanda nun sa akin. And so, wala naman sa edad yun. Nanlisik ang kanyang mga mata, ngunit tumawa lamang ito. Lumagok siya ng alak at pagkatapos ay bumuntong hininga. Bakit pakiramdam ko ay hindi ka lang naiinip talaga? Usisa nito. Tumayo si Lucas at muling lumapit sa bintana. Dahil nasa mataas na floor ang kanyang opisina, ay tanaw niya ang nangyayari sa ibaba. Parang langgam na nakapilang naglalakad ang mga tao. Animoy mga laruan lang ang tumatakbong mga sasakyan. I don't know, Chris, pero lately parang... Sumulyap siya sa pinsan. Parang nagsasawa na ako sa ganitong buhay. Ayaw mo nang maging mayaman? Umiling siya.
Ang ibig kong sabihin, nagsasawa na akong makipaglaro. Humarap siya sa kausap at tumitig dito. Gusto niyang makita ang reaksyon nito sa susunod niyang sasabihin. I want to settle down. Gusto ko nang mag-asawa. Muntik namang maibuga ni Chris ang iniinom na alak. Kandasamid ito sa pagkabigla. Tama bang dinig ko? Gusto mo nang mag-asawa? Tama ka. Umaliwalas ang mukha niya. I want a wife, malawak na bahay, a playground in the middle of a garden. I want to have kids, kalahating dosenang mga anak, kung kakayanin ang magiging asawa ko. Malapad ang pagkakangiti ni Lucas. Tila siya nangangarap ng sandaling yon. You're definitely screwed up. Anito na inisang lagok ang natirang beer sa lata. I need a stronger drink. Wika pa ni Chris. Come on, Chris. Naiiling na tinignan siya ng pinsan. Ano bang masama kung gusto ko nang mag-asawa? Walang masama, Lucas. Nakapagtataka lang, it's so unlike you. Wala naman akong sinabi noon na forever akong magiging bachelor. Katuwiran niya. Hindi sa ganun. It's just way too early. Inubos niya ang laman ng canned beer. I'm 31 years old. Next year ay wala na sa kalendaryo ang edad ko. I still think it's way too early. Hindi mo ba naisip? You'd be missing out a lot kapag nag-asawa ka na. You mean, pakikipagkilala sa ibang babae? Yung iba't ibang putahe kada buwan? You know that I don't bed every girl I meet. Hindi ako ganun kagusto sa babae. Komento niya. At yun naman ang totoo. People may think he was the classic Casanova dahil na rin sa kabi-kabila ang babae na nalilink sa kanya. Pero ang hindi alam ng marami, masyado lang siyang maginoo para tanggihan ang mga lumalapit. At hindi sa lahat ng pagkakataon ay humahantong sila sa kama. Hindi siya basta bumibigay, kahit gaano pa kaganda ang isang babae. Nagkibit balikat lamang si Chris. Hindi yun ang lumalabas sa mga balita. Masyado kang maraming naririnig na maling impormasyon. Wika niya. Humalakhak ito. I'm serious. Sawa na talaga ako sa pagbubuhay binata. Ewan ko, Lucas. Baka naman naguguluhan ka lang. Desidido na ako. Bago matapos ang taon, ikakasal ako. Seryoso na wika pa ni Lucas. Hindi basta-basta ang pag-aasawa, Lucas. Sabi nga ng mga matatanda, hindi yun parang kanin na mainit na isusubo. At kapag napaso'y iluluwa. Alam ko. Nalilito pa rin ang kanyang pinsan nang sinulyapan siya. Pero wala naman talaga itong magagawa. So okay, let's say na hindi ka nabibigla at talagang desidido ka na. Sino naman ang pakakasalan mo? Sino ang pipiliin mong reyna nitong empire mo? Iyon ang malaking problema. Walang mapili si Lucas sa mga naging girlfriends niya. Bukod sa hindi siya naniniwalang mahal siya ng mga ito. Wala rin siyang makapang-espesyal na damdamin sa kahit na sino man sa kanila. He might be the richest guy in the country, but he was also the typical old-fashioned guy who believed in love and marriage, and he wanted to marry out of love. Yun ang problema ko. Hindi ko pa nakikita ang babaeng karapat-dapat kong pakasalan. Ano ba ang tipo ng babaeng hinahanap mo? Someone who love me for what I am. Yung mas unang mamahalin ang pagkatao ko kaysa sa bank account ko. Napasipol si Chris. Malaking problema yan. Sa estado mo ngayon, mahihirapan kang hanapin na ganyang tipo ng babae. Hindi ito nagbibiro. Kilala siya sa alta sosyedad. Sa kanya ipinamana ng kanyang ama ang multi-billion empire nito. Nakabandera sa mga business magazines ang mukha niya. Laman siya palagi ng ilang balita sa ilang kilalang newspaper. Mas nauunang malaman ng mga tao ang net worth niya kaysa sa paborito niyang pagkain. Ganoon din ang mga babaeng nakapaligid sa kanya. At marami ang mga babae na pera lang ang habol sa kanya. Kasing dami ng mga babaeng umaaktong mahal siya, pero panay naman ang ungot sa kanya ng kung ano-ano. Alam ko nga kaya tinawagan kita. May gusto kong hilingin sa'yo. His cousin stared at him incredulously. Huwag mong sabihing ako ang pahahanapin mo ng magiging asawa mo. Bakas kaagad ang pagtutol sa mukha nito. Ano ka ba? Bakit ko naman gagawin yun? Mamaya'y agawin mo pang mapapangasawa ko. Gusto kong ikaw muna ang mag-take over ng company. I'm going away for a while. Pupunta ako ng Batangas City. Anong gagawin mo dun?
I'll do a little experiment of my own. Sinabi niya rito ang plano niya. Napahagalpak ito ng tawa. Really, Lucas? I never thought you were that serious. Nginitian lang niya ang kaibigan. Katulad ng dati ay nakasimangot si Amanda nang pumasok siya sa lobby ng Marquez Building. Lalong nalukot ang mukha niya dahil sa nakita niyang pila ng mga sasakay sa elevator. Kainis naman! Naiinis na wika niya. Sa halip na pumila at maghintay, nagpasya siyang gumamit na lamang ng hagdan. Late na siya. Lalo siyang malilate kung magpapatumpik-tumpik pa siya. Kung bakit kasi Lunes na Lunes ay tinanghali siya ng gising. Pagdating niya sa bus terminal, ay nakaalis na ang mga biyaheng regular niyang sinasakyan mula Cavite hanggang Loton. She had to wait for the next trip. At kahit dumaan sa expressway ang bus, inabutan naman sila ng traffic sa Tambo. Ang resulta, 15 minutes siyang late, na posibleng maging kalahating oras pa. Dahil hetong at hanggang ngayon ay inaakyat pa rin niya ang hagdanan. Sandaling huminto si Amanda sa kalagitnaan ng second floor stairwell. Humihingal na siya. Tumutulo na ang pawis. Hindi birong workout ang akyatin ng 3 floors papasok sa opisina. Idagdag pa doon ng 5 minutes walk mula sa kanto, papunta sa mismong building na inuupahan ng opisinang pinapasukan niya. Kung anong ayos niya pag-alis ng bahay, daig pa niyang nakipaghabulan pagpasok niya sa opisina. Kahit hinihingal, pahangos pa rin siyang pumasok doon. Nanginginig ang mga kamay niya nang mag-time in gamit ang lumang bandy clock. Maraming tao ang naghihintay sa waiting room nang dumating si Amanda. Tambak na rin ang mga application forms sa kanyang mesa pag-upo niya. You're late? Anang best friend at kapwa clerk niyang si Bea. Share sila ng cubicle. Magkatalikuran lang ang kanilang mesa. Tinanghali ako ng gising. Ani ang bahagya ng nahimasmasan. Sandali siyang nag-retouch bago itinuon ng pansin sa trabaho. Napuyat ka na naman siguro sa pakikipag-chat mo kagabi ano? Namula ang 2 pisngi ng dalaga. Sa halip na sumagot ay niyuko na lamang niya ang santambak na application form sa kanyang mesa. Trabaho nilang 2 ni Bea. Ang e-screen ng mga yun kung pasok nga sa requirements ng kumpanyang pinag-a-applyan ng mga aplikante. So ano na ang resulta? May nakilala ka na bang prospective jowa? Regular na nagbabrowse si Amanda Mendez sa isang kilalang dating site. Umaasa siyang may makikilalang lalaki na pwedeng maging passport niya upang magkaroon ng magandang opportunity para guminhawa. May ilang foreigners na siyang napupusuan pero hindi pa niya pinadadalhan ng private message ang mga ito. Wala pa? Pumipili pa rin ako. Sus, ano ka ba naman? Baka masyadong mataas ang standards mo. Babaan mo naman kahit konti. Nilingon niya ang kaibigan. Bea, tumanda na ako ng ganito at hindi nagka-boyfriend. Ngayon ko pa ba ibababa ang standards ko? 25 ka lang, hindi ka pa matanda. Natatawang ibinalik niya ang pansin sa trabaho. Sa totoo lang ha, mahirap nang makahanap ng lalaking taglay ang qualities na gusto mo. Imagine, gusto mo ng lalaking may 4Ms? Ano naman ang masama dun? Amanda, imposibleng makakilala ka pa ng mayaman, matalino, mabait, at magandang lalaki. Kung matanda, mayaman at madaling mawala ay pwede pa. Napahagalpak siya ng tawa. Oh, narito na pala tong sweetheart ko. Singit ng officer nila na si John. Nakapwesto ito sa cubicle na tabi lang nila. Iningusan ni Amanda ang binata. Pwede ba John? Huwag mo nang dagdagan ng pagkasira ng araw ko. Mataray niyang tugon. Sobra ka naman. Porke ba wala sa akin yung isang M na hinahanap mo? Sinusupladahan mo na ako? Ani mo'y nagtatampong sumbat nito. Naiiling na inikutan niya ito ng mga mata. Si Bea naman ay tatawa-tawa lang sa likuran niya. Alam niyang malaki ang pagkagusto sa kanya ni John. Maraming nakakagusto sa kanya actually. Hindi lang sa loob ng opisina, kundi maging sa barangay nila. Siya lang talaga itong ayaw. Ayaw niya sa simpleng lalaki. Sabihin ng ilusyonada siya. Pero gusto niya talagang mayaman ang maging unang boyfriend niya and eventually, maging asawa. Sawa na siya sa hirap. Sawa na siyang dumaan lang palagi sa palad niya ang monthly paycheck dahil sa kabi-kabilang utang. Sawa na rin siyang magmadali at bumiyahe ng mahigit 3 oras sa araw-araw para lamang magtrabaho.
Kaya nga siya naghahanap ng foreigner na pwedeng maging asawa. Baka sakaling madala siya sa abroad, sakaling maging sila. Magtrabaho man siya roon, malaki naman ang kikitain niya. Malaking tulong iyon sa pamilya niya, lalo na sa mga kapatid niyang pinag-aaral. Ano Amanda, kailan ka ba sasamang makipag-date man lang sa akin? At saan mo naman ako dadalhin, Aber? Ikaw, kahit sa first class restaurant pa ay gagawin ko. Mangungutang ako para madala kita sa isang mamahaling lugar. Hay nako dyan, pwede bang tigilan mo na si Amanda? Ibaling mo na lang kasi sa ibang pag-ibig mo, dahil never kang magugustuhan itong kaibigan ko. Umingos ito. Ganyan kayo, ini-small niyo ako. Pag ako tumama sa loto makikita niyo. Anito sabay walkout. Nagkatinginan na lamang sila ni Bea nang lumayo na ang binata. Kapwa nila pinipigil ang mapatawa. Nailing na pinagpatuloy na lamang ni Amanda ang trabaho. Sa lubong ang kilay at nagtatagis ang mga bagang ni Lucas habang binabasa ang sulat na inabot ng kanyang sekretary. Nakasilid iyon sa isang plain white envelope na walang postage stamp. Isa iyong typewritten message, isang warning. Pinag-iingat siya dahil may mangyayari daw na hindi maganda sa kanya. Nilamukos niya ang papel at ibinato sa trash bin. The note didn't scare him. Oh, bakit ganyan ang pagmumukha mo? Puna ni Chris nang pumasok ito. Bitbit ang isang malaking backpack. Wala, may naalala lang ako. Tumayo siya at lumapit dito. Dala mo na ba yung mga pinabili ko? Inutusan niya itong bumili ng mga damit sa Divisoria. Sa halip na sumagot ay binuksan lamang nito ang backpack. Nasa loob ang mahigit 100 t-shirt at isang pantalon. Siyempre pa'y pulos hindi branded ang mga yun. Iniabot ni Chris sa kanya ang isang Nokia 3210 na cellphone. Do you really need that? Abay, pinahirapan mo akong maghanap niyan. Tinawanan niya ang pinsan. Saan ka naman nakakita ng laborer na naka-Blackberry? Tinitigan siya nito ng masama. Hindi ako makapaniwala na ipagpapatuloy mo pa rin tong ideyang tulukas. I told you I'm serious. Bumuntong hininga na lamang ito. Ano, tama na ba yan? Okay na to. Tatawagan na lang kita kapag may kailangan pa ako. Nga pala, pahiram mo na sa akin yung motorsiklo. Hiniram niya kasi yung motorsiklo ng driver nito. He settled for a not so old Yamaha model. It wouldn't be convincing if he was caught riding his Ducati. Nasa parking lot na. Nagpasalamat siya. Si Carlos, natawagan mo na? Ito naman ang nagtanong na ang tinutukoy ay ang college friend nila na ngayon ay may-ari na ng isang bus line sa Cavite. Yup, nung isang araw pa. Ang totoo ay sinadya niya ito sa bahay nito sa Cavite City. Don't tell me na pumayag din siya sa plano mo. Ngumiti siya ng malawak. Paano ba niya makakalimutan ang naging reaksyon ng kaibigan? Muntik nang mabulunan si Carlos dahil sa gulat. Straight tuloy nitong ininom ang juice na laman ng baso. Pakiulit mo nga ang sinabi mo. Sabi ko baka pwedeng mag-apply akong konduktor pansamantala. Nanlalaki ang mga matang tinitigan siya ni Carlos. Naman Lucas, anong kalokohan naman to? Natawa lang siya. Hindi ito kalokohan, Carlos. To be honest, I'm on a mission. Gusto kong mag-conduct ng isang social experiment. You what? Pati yata isip nito ay nagbara. Hindi siya nito maintindihan. Iniikot ni Lucas ang kanyang mga mata at matyagang ipinaliwanag dito ang panig niya. I want to get married, pero ang gusto ko ay iyong ako ang mahal ng magiging asawa ko at hindi ang pera ko. Gusto kong magpanggap na isang ordinaryong tao. I'd like to find out kung nag-e-exist pa rin ang true love o pera na lang talaga ang binibigyang halaga ng tao. So gusto mong maghanap ng babaeng mai-inlove sa'yo kahit isa ka lang konduktor? Tumango siya. Sa bagay, maraming magaganda dito sa Cavite. Kaya lang, napapalatak ito. Baka mahirapan ka. Praktikal ang mga babae ngayon. Hindi na lang puso ang ginagamit nila, kundi mas ito. Turo nito sa isip. Nagkibit balikat siya. Hindi ko naman malalaman kung hindi ko susubukan. So, gaano katagal ang palabas na to? Hindi pa ako sigurado. 3-4 months maybe. Basta, kapag wala akong nakilala na papasa sa panlasa ko, bago mag-October, I'll give up. Tumango lamang ito. So, am I hard?
Tanong niya, inakbayan siya nito sa balikat. Why not? It's not everyday na magkakaroon ako ng gwapong konduktor. Baka dumoble ang mga pasahero ng bus ko. Nagtawanan silang magkaibigan. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Amanda kapag nakita niya ang gwapong konduktor na makikita niya sa araw-araw? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.